Pag-usapan natin itong bagyo na to. Sa Marikina, bumaha ng malala. Maraming nagsagrasya, maraming nagpa-rescue. Pero para sa akin, huwag kayong ma-offend Para sa akin, yearly nangyayari to. Taon-taon na lang. Madalas, bumabagyo talaga dyan sa Marikina, sa bandang Rizal. Pero ang tanong ko, ba't nandyan pa rin kayo? Kung nag-renta ka dyan, pwede ka naman umalis Kung may sarili ka naman lupa't bahay dyan, pwede mo namang ibenta. Ibenta mo na lang sa mga corporation, tapos lumipat ka na sa isang lugar na mas malayo sa ilog. Kasi isipin mo, taon-taon na lang taon-taon na lang may nadidisgrasya, taon-taon na lang may mga nasisirang bahay. Parang iisipin ko, ang tigas talaga ng ulo ng mga Pilipino, no? Or talagang may pagka-low IQ. Kasi isipin mo rin, taon-taon na lang din tinatanong nila, may pasok ba pag Holy Week ng Katoliko? May pasok ba pag Christmas ng Katoliko? May pasok ba pag New Year ng Roman Catholic? Para bang taon-taon na lang, hindi mo pa rin alam. Taon-taon na lang tinatanong mo lagi kung bukas ba ang mall. Taon-taon na lang tinatanong mo lagi kung may masasakyan ba pauwi ng probinsya. Taon-taon na lang yun, hindi mo pa natatandaan. Ilang taon ka na ngayon? Kung 40 anyos ka na ngayon at talagang nagugulat ka pa na binabaha yung lugar nyo, pare naman. At kung ayaw mo talagang umalis dyan, gumawa ka ng paraan, ma-renovate yung bahay at lupa mo, pataasin mo ng gusto, tapos gumamit ka ng mga adobeng bato. Adobeng bato, yun yung mga madalas na ginagamit sa mga bahay sa Batanes para hindi nakakatagos doon yung dagat o malakas na hangin. O kaya gumawa ka ng mataas na dike. Gawin mo, mataas na dike, ito yung ground floor mo pero mayroong napakataas na ramp ng ganun, tapos nandun din yung mga sasakyan nyo. O kaya yung local government ng Marikina, dapat gumawa ka isang mataas na building na pag oras na ng evacuation, lahat ng sasakyan dun papasok. Ganun ang future ready. So kung may bahay man kayo dyan, kung totoong future ready yan, dapat naka-ready na talaga kayo sa baha. Kung talagang ayaw nyo umalis dyan, dahil pare taon-taon na lang kayo binabaha dyan. Naaawa ako sa inyo. Tingnan naman yung tinitirahan ko dito, walang kabaha-baha, safe na safe ako. Pero, ang iniisip ko kayo, nagmamalasakit ako, huwag kayo ma-offend. Kung sa ibang tao to, kaya pa yung sitwasyon nila kahit bagyo, hindi na kayo maalala. Pero ako yung naalala ko kayo. Kaya sa ganitong paraan, pinapayuhan ko kayo na either umalis kayo dyan, ibenta nyo na sa corporation yung lugar na yan, or i-renovate yung bahay nyo na ready sa bagyo, ready sa baha. Hindi yung lagi na lang kayong, oh, binaha kami, please rescue us. Yun lang naman, huwag kayong mga offend Tayong kaibigan lang at with critical analysis.